Alas 5:10 na. 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Huwebes. Inspeksyon sa mga estruktura nga posible nga nahalitan sa mga nagluntad nga linog nagapadayon. 414 ka classroom sa Iloilo nakitaan sang guba bangod sa mga pagtayog sunod sa DepEd. Malapnagon nga earthquake drill ipatigayon sang OCD6. 11 anyos nga bata nga lalaki nagtaliwan matapos maigo sang kilat sa Barangay Granada, Bacolod City. Estudyante pilason sang mabungguan sa isa ka motorsiklo sa Haro. Rider nagpalagyo. PayPal Nuncio ginpangunahan ang pontifical coronation sang imahen sang Berhen sa barangay sa Bacolod City. Kag magkahagugma nga taga-Oton Iloilo sulod sa top 10 passers sang 2025 Fisheries Licensure Examination. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malantang makita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapangunang balita, masobra 400 kahulot klasehan sa Iloilo nakitaan sang litik kasunod sa mga pagtayog. OCD6 magapatigayon sang malapnagon nga earthquake drill sa Western Visayas. Yaring balita nga aton gintutukan. Naglabot sa 414 ka classrooms sa probinsya sang Iloilo ang may na-record nga nagawa matapos ang nabatsagan nga pagtayog bangod sang linog sa Negros, Cebu kag Davao Oriental. Ini ang santo sa report sa Schools Division of Iloilo halin sa Setyembre 30, tubtob Oktubre 14. Sa numero, 104 ka classroom ang makabigan safe for occupancy. 8 ang subject for demolition. As part of our contingency measures, mga classes na ito rin affected sa sining mga classrooms in pang-relocate lang anay. We can utilize available classrooms or learning spaces kapag natin ma-convert like ang mga GV, ang data nga will be forwarded to the central office for immediate provision sa additional classrooms. Sa 145 ka eskwelahan nga nagpasa sang report, wala pa diri madala ang Iloilo National High School. Una na nga gina-identify nga unsafe ang Pagcor 1 building sa Bulutuan. Apang bangod sang linog sa Biyernes sa Davao Oriental kag sa Gimbal kahapon. Ginpavacate man ang Pagcor 2 building bangod nakitaan man sang litik. It's under observation, dapat i-monitor gid siya every now and then. May linog kag sa wala, i-monitor gid siya every day. So subong gid enclose na lang namon ang area. Para yun pa gina-consolidate sang DepEd Region 6 ang report sa mga School Division Office sa Guimaras, Capiz, Antique kag Aklan sa mga classrooms nga nahalitan man sang linog. Wala naman sa nakita nga damage sa mga dumaan nga simbahan sa Southern Iloilo, santo sa assessment sang DPWH 6 matapos ang linog kahapon sa Gimbal. We made the rapid visual inspection kag all our natural roads and bridges are passable. Samtang magapatigayon sa malapdagon nga simultaneous earthquake drill ang Office of Civil Defense 6. Hiwaton una nga hugnat sa Antique kag syudad kag probinsya sang Iloilo. Sunod ang Aklan, Capiz kag Guimaras. Lakip man sa drill ang senaryo sa tion kung may pamahog sang tsunami. Yun, ang iba nagpapanik agad, naglilindol tapos nagtatakbuhan na kaagad, no? So masalo kang in-expose mo yung sarili mo. Pag maglindol, duck ka muna. No, para maiwasan na mahilo ka. Over your head, your neck. Pag na yung shaking, then that's the time that you have to go out. Samtang 8 out of 10 naman ang ginrate sang Iloilo City DRMO sa ginhiwat nga evacuation drill sa ground to 4th floor sa Iloilo City Hall kahapon. Naobserbahan nga nagadinaguso pa ang mga empleyado kag mahinay pa ang pag-evacuate. So far, because of the reduction in the number of exits, medyo may gamay nga increase in the time sa pag-evacuate but still within pagyapon sa parameters natin. Upot Kiromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Estudyante nasamaran matapos mabungguan sa motorsiklo sa Haro, Iloilo City. Rider nagbalagyo pa matapos ang aksidente. Si Julius Vilacol nakatutok. Makita sa sininga video ang lalaki nga nagakaya sa dalan. Makitaan man nga ini ang ginatenderan sa mga medical personnel. Tubtob may nagabot nga stretcher.
ginkarga ang lalaki kag gindala sa ospital. Ang lalaki sa video among 20 anyos nga ginkilala lang kay Tam, estudyante sang West Visayas State University kag tumantok sa Rojas City, Capiz. Padulong ini sa eskwelahan sa nabungguan sang isa ka motorsiklo malapit sa exit gate sang WVSU Medical Center sa Dalan Dibe Ledesma sa barangay Montinola, Haro. Ang aton nga victim gatapok sa kuno sa dalan. Tapos wala siguro kakita nga may gadalagan niya motor. Amo na nga nabungguan siya sang motor. Tigaylo nga magdulog. Nagpalagyo naman ang rider nga nakabunggo sa biktima. Sa bulig sa mga barangay official, nakuha ang identity sini. Gileon nga ginpakigangutan ang iya pamilya, kag ginpatigayon ang iya pagsungka. Ini ang ginkilala kay alias Kurt, 29 anyos, kag nagatrabaho man sa among lugar. Wala ini naghatag sang pahayag sa news team. Apang base sa statement sini sa kapulisan, nagdiretso siya sa isa ka simbahan. Ang ambal ng driver naton kinulbaan siya. Isa sobraya kulba kay nakita iya nga natumba ang iyang nabungguan, nalagyo siya. Nagangkon sang gasgas sa ulo kag nagbatsag sang pagpalanakit sang lawas ang biktima. Apang yara naman ini sa maayong kahimtangan suno sa kapulisan. Magadepende pa sa mga ginikanan sini ang desisyon kaangot sa rider. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon, 1 Western Visayas. Mga kapuso, para sa dugang nga mga balita, sa Negros kag Panay manginkaw podta si Adrian Prietos. Adrian. Yes, kay mga kapuso, madamo gid nga salamat. Live kita di mga kapuso subong hapon diri sa may San Sebastian Cathedral. Imahen sang Berhen sang barangay ginkoronahan na diri sa Bacolod City sa pagpanguna ni Papal Nuncio to the Philippines, Most Reverend Charles John Brown. Yaring balita nga aton gintutukan. Pagkinanta, pagdayaw kag pagpangamuyo. Ini nangin pamaagi isang pagselebrar sang mga deboto kadungan sang pontifical coronation sang imahen sang Virhen sang barangay kaila sang aga sa San Sebastian Cathedral. Ginpangunahan ni Most Reverend Charles John Brown, Papal Nuncio to the Philippines sang koronasyon sang imahen. Simbolo kuno ini sang pagbalangga sa mga Pilipino kay Birhen Maria. It's a very special visit for me because we've just crowned in a pontifical fashion this beautiful and historic image, Virhen sang Barangay. Hindi kuno makapati ang Papal Nuncio nga siya mismo ang magkakorona sa imahen. It's a beautiful image that I first saw when I arrived here in the Philippines, but I had no idea where it was from. And I was just delighted in God's plan to be the one to crown this image with this pontifical coronation. Sa karon mga kapuso, ginadagsa sang mga deboto sang Birhen sang Barangay ang imahen sini nga ginkoronahan na. Ang iban may bitbit pa nga mga rosas, mga prutas kag mga regalo. Ang pila ka mga deboto ginpakigbahin kung paano nabago sang ila debosyon ang ila pangabuhi. Nung grade 3 po ako, nag 50-50 po ako sa ospital, appendicitis po. Supposedly, patay na po ako. Pero by the grace of God, tsaka sa pagpa-pray din po ng community namin sa Birhen sang Barangay, miraculously po, napagaling po ako. I have a stroke in 2018. I was bedridden. Ngayon, kita mo, look at me. I was able to climb and give me strength. Viva la Virgen. Opo, Quirino Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Pila ka residente sang Barangay Buang Taft North, Mandurriao, Iloilo City, emosyonal matapos ginhatagan sang plaso tubtob Nobyembre 4. Antes pakodala na sa bulutuan ang ila alagyan. Si John Sala nakatutok live sa distrito sang Mandurriao. John. Padayon sa gihapon ang panawagan sa mga pila ka mga residente sa Barangay Buang Taft North, Mandurriao nga hatagan pagid sila sang mas malawig nga plaso sa ginhatag na sa ilang nga November 4 antes sa bugos na nga pasiraduhan sa tag-iya ang duta nga gaserbe alagyan sa mga residente. Wala na sila sang may mahimo. Inisubong ang realidad nga ginatubang sa mga residente sa Barangay Buang Taft North, Mandurriao, Iloilo City. Matapos hatagan sang plaso nga tubtob na langgit sa Nobyembre 4 sila pasugtan nga maglabay sa siningadalan antes pasiraduhan na gid sa nagapanag-iya nga Iloilo Scholastic Academy.
Ginakabalakan sa mga residente sa tion sang emerhensya, kaangay na lang sang sunog, nga mabutang sa peligrong ilakabuhi bangod sa pagpasirado. Si Manang Janice, kaisa sa mga nagapamatok nga residente, emosyonal na nga nagpalapot sang iya hibubunon. Halimbawa, may emergency da sa sulod, laban-laban, batok kay gami dire. Wala sila balatsagon, no, mga sapat sila. Si Tatay John naman, handa kuno nga magpakanubo kag magampo sa mga nagapanag-iya para sa iya pamilya. Kung gusto nila, halukan ko, dapa-dapa nila, imuon ko, sir, para lang sa kabataan ko. Para lang sa kabataan namon di. Ang ginakuan lang namon di, ang kuan lang, boss damdag sa mga bata namon. Apaw suno sa barangay officials ang Buhang Taft North, wala na sila sa may mahimo. Kung mahimo patani, matagaan pa sila sang astas November. Mahuman, maputangan na ito namon sa kalagyan nga hindi sila makakon. Hindi nag-okay man sila. So by November 4, isikituri, i-close kinada. May alternatibong adalan ang mga residente apang ilag na reklamo nga tuman kabudlay para sa ila, pangod nga malayo ini kag maluta kundi kululan. Temporaryo naman nga solusyonan ini isang barangay. Nakato kami kay Mayor to, nakato si ang sikap. Daso nangambal si mabuligan ta papilingan ta hasta to sila sa sulod. Puti, ulat-ulat anay sila kay mangita pa sang piling materials para sa dahil. Kalaba almost 500 meters ang hasta pa sulod sa ila. Sa Sabado kung tani pasiraduhan na sang tag-iya ang bugos nga duta apang nagpamalabag ang mga residente. Gani naghatag pa sang pinakaulihin na kuno nga plaso sa Nobyembre 4. Sa nakaligan nga pagpakigangot sa news team, ginpahayag sang tagdumalahan sang isa nga may permit man sila sa fencing sa ila propiedad. Kim, suno sa barangay official sa barangay Buhang Taft North Mandurriao, handa man sila in kaso nga magpakatig-apagid ang mga residente no sa adlaw sa pagpakudala sa among duta. Kim? Madamogid nga salamat, John Sala. 11 anyos nga batang lalaki ginbawian sang kabuhi matapos maigo sang kilat sa sulod sang ila balay sa Bacolod City. Si Eileen Pedreso nakatutok. Mabuot kag maasikaso inyang paglaragway sang iloy nga si Marivic sa 11 anyos nga anak nga si Nathaniel. Subang sa 5 ka mag-utod si Nathaniel. Gani amo na lang ang kasubo ang sakit nga nabatyagan sang iloy matapos ginbawian sang kabuhi ang bata sini matapos maigo sang kilata sa sulod sang ila balay sa Hacienda Pitogo, Barangay Granada, Bacolod City kahapon sang hapon. Sa pagsaysay ni Marivic, nagahigda ang mga ini sa sulod sang kwarto sa may hinali may nabatian nga makusog nga lupok. Ang higda kami tapos nakamtanyagan, higda kami. Tapos pagigda namon, tapos pa sa sapot na pagkatumilay. Pagpuntaw niya, pagbangon niya mangihisagod. Pero sa nga, nag-amo na mamula, nag-isaya. Patay, nag-isaya, ma'am, dinakwat-akwat ko pa sa... Nakita sang iloy nga may mga pilas na sa tiil kag dughan si Nathaniel. Sunog man ang likod nga parte sang ulo sini kag nagkalagi si pati mga bayo. Dito na nagsuspect sang iloy nga naigo sang kilat ang iya bata. Nahamtang sa tunga sang wayang ang balay sang pamilya. Ang ilang balay may marang nga kahoy, ma'am. So nagigildalaan din, naglatay sa halayan. Probably naglapos ito, ma'am, at nagsulod sa ilang siklat kaya nila di mga balay kay paligutan sa mga kawayan pala, ma'am. So nakita mo dito nga may agis ang kilat. Naghatag na sang bulig ang barangay para sa haya ni Nathaniel. Ang iyang nanay nagabusong pa, ginakomodar naton, ginabuligan naton. Na makaabil sila sa indigent na lungon mo. Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Happy Maskara mga kapuso! Exciting! Makif Maskara Festival sa palabuton ni weekend ang pila ka mga sikat naton nga kapuso stars. Ready na nga mag-abisala sa mga Bacolod noon kag negrense ang Encantado Chronicles Sangre Cast sa Sabado ni na 3 p.m. sa Robinson's Place, Bacolod. Get ready nga magbanding upod kanday Angel Guardian, Faith De Silva, Kelvin Miranda kag syempre Bianca Umali. Magalagaman sa City of Smiles sa aton Kapuso Mall Show, Sunday Cassie and Mavi Legaspi, Rahil Birria, David Licauco kag Dustin Yu. Bantayan sila tanan sa Sabado 6 p.m. sa SM City, Bacolod. Kita-kits mga kapuso!
Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, anuman nga oras subong adlaw, posible nga yara na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang ginamonitor nga low pressure area. Uli na siplatan ng LPA masobra 1,000 kilometro sa nasiglangan sang Eastern Visayas. Dako ang siya sa sini mangin bagyo kag pagkatawgon nga Bagyo Ramil. Sunod sa pag-asa, posible magpalapit ini sa Bicol Region o Quezon Province. Sa mga masunod nga inadlaw kag sunod nga labayan ang Aurora o Cagayan Valley. Sa subong wala pa ini sang epekto sa pungsod apang padayon nga magadala sang tsansa sang ulan ang easterlies, northeasterly wind flow kag localized thunderstorms. Sa datos sang Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas. Pareho sang Aklan, Capiz, Lakip ang pila ka lugar sa Negros Island Region. Lalaki patay matapos gintiro sang iyaman lang magulang sa Santa Barbara, Iloilo. Nakatutok, Julius Vilacol. Binawian sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital ang 47 anyos nga si Saidi Sobosa. Ang biktima ang nag-angkon sang 4 ka mga pila sa dugan kag magtimbang nga kamot tugas ang pagkatiro. Ang suspect, ang iyaman lang mismo magulang nga si Alex Sobosa, 57 anyos. Natabo ang insidente pasado alas 7 kagabi sa gwa sang balay nga ginaistaran sa Mag-Utod sa Barangay Agusipan, Santa Barbara, Iloilo. Ang magulang ko ni hubog pag-abot ya, pero daw ginapang akigan yang kabataan. Pero dason, kinsaway guro ka mangbod ko. Among to dayon. Sang nagabot ang kapulisan, wala nagwa sa ilabalay ang suspect upod sa duha ka mga bata. Gani may negosasyon nga ginpatigayon. Sang ulihi, gintugtan sini nga magwa ang kabataan. Makaligad ang masobra 1 ka oras. Nasulod sang pulis ang balay kag napindaw ng suspect. May pulis kita dito sa likod sa balay nga naglibot kay open dito ang ang pertahan sa likod. Sang nagasabat na ni siya, ginsulod sa pulis naton tigindakop dito sa sulod sa kwarto. Nakuha sa suspect ang 45 caliber pistol nga gingamit sini sa krimen. Wala ini sang ginpresentar nga dokumento sa pusil. Ang utor sini nga kagawad, wala man sang ideya kung paano nga may armas ini nga ginatago. Ginapatihan nga iya ini na bakal, bangod anay siman ng suspect. Nagpamalibad ini nga magpa-interview sa news team. Apang may ginbuyan ini nga pahayag sa kapulisan. Ang ginambalan to sa aton sang suspect last night nga akig sa kuno. So tapos ang sa family problem. Istoryahan pa sa magulutod nga Sobosa kung pasakaan sang reklamo si Alex. Posible ini magpangatubang sang reklamo nga homicide with the use of unlicensed firearm. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Vilacol. 1. Western Visayas. Nag-angkon sang samad sa nawala nga paa ang 26 anyos nga babae matapos ginbuno sang isa ka lalaki sang nag-U-turn ang ginaangkasan sa nga motorsiklo sa idalom sang Infrante flyover kagabi. Sunod sa kapulisan, nagikan sa ginatrabahuhan ng establishmento ang biktima kag pauli na kontani. Nagagwa nga ginbantayan ini sang sospek sa among lugar. Gilayon man niya gindala sa ospital ang biktima. Madasig nga nagpalagyo ang sospek. May person of interest na ang kapulisan sa insidente. Apang padayon pa ang investigasyon sa motibo. Mga kapuso, pulo kataga Western Visayas nakasulod sa top 10 sa October 2025 Licensure Examination for Fisheries Professionals. Magkagugma nga taga-oton, dungan nga nakapasar sa pasinawan, kag top-notchers pa. Si John Sala, nakatutok. Nagpangibabaw ang pulo tanan ka mga taga-Western Visayas sa bago lang nagwa nga resulta sa October 2025 Licensure Examination for Fisheries Professional. Nakuha siyang graduate sa Cebu Technical University Carmen Campus si Jonelyn Dalanon ang rank 1 sa passing rate nga 91.25%. Samtang rank 2 naman ang duwa ka graduate sa University of the Philippines Visayas kay sa Vince Justine de la Cruz kag Jose Leo Forteliano nga lunsay nakakuha sang 91%. Magluwas sini nakuha man sang 8 pa ka mga taga-Western Visayas ang rank 3, 5, 8 kag 10.
Double celebration naman ini para sa magkahagugma nga Andre Von Villarin nga rank 8 kag Cindy Mandal rank 10 sa Pasinawan. Couple goals para sa duwa nga tumandok sang barangay Kabanbanan Oton, Iloilo. Ang notes naman nga gina-write kag gina-paskill naman sa wall kay shared man naman nga knowledge. So ang hindi ko manan kag ang hindi niya manan pwede kami ka-exchange. So ang amon nga study routine is ga Pomodoro technique kami. Wherein 30 minutes nga like active recall or tuon or like may concepts kami nga mga nga i-tackle. Then after that ang 5 minutes nga break. Then 30 minutes naman liwat nga tuon. Halin preschool, best friends kuno ang duwa, tugtog na naging magkahagugma. Dugang pa ni Cindy, nagkuha lang kuno ini sang kurso nga fisheries agod pareho sila ni Andre. Kunang iban studies first before love life. Para kaday Andre kag Cindy, mas nakabulig kunong ila relationship sa ila pag-eskwela. Ang lain ang strength nga mahatag niya kaya mambal naman siya nga like pahuway naman ng isa kag isa. She serves as my motivation like sa adlaw-adlaw man nga tanan. Mama ko lang is I love you. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga Christmas lights makita na nga ginabaligya sa syudad sang Iloilo. Simbolo sang Pasko mabatsagan na sang pila ka mga Ilonggo. Si John Sala nakatutok. Masobra 70 days to go na lang, Pasko na. Kag naanda na sa Pilipinas nga pagsunod pa lang sang Setyembre. Mabatsagan na ang Spirit of Christmas, ilabi na sa sinigabahin sang Diversion Road, Mandurriao. Halin sa mga madinoagon nga Pampanga-style parol nga human sa kapisyels kag mga Christmas figures. Halin sa pinakagamay nga star, tubtob sa pinakadako nga star kag nativity set, makita ni na diri. Kung gab-igani, nagahatag ini isang kasanag kag duag sa mga nagalabay sa lugar. Perfect para sa Paskong Pinoy vibes. Sino kay Manong Francisco Moreno, nagsugod ang iya paghimo sinisang pandemya. Sang una diri nagapwesto sa iya kalan-an ang mga taga Pampanga nga nagabaligya sa mga parol. Apang sang tiod sang pandemya, wala na sila makabalik pa. Gani bangod nabilin pa ang ilang mga patterns. Gintun-an sini ang paghimo sa mga dekorasyon. May akala siya pa-install ka mabalay. Tanang-tao tanaw lang siya, kakampas-kampas lang sila. Simbolo sang Christmas. Sino kanday Harit kag Jojen. Hindi sa gihapon maibitar nga hindi magbakal sa mga dekorasyon para mangin mas masadya ang Pasko. Importante gina sir nga may decorations ta sir sa sulod sa aton balay when it comes sa sir, especially ang Christmas. Naging tradition na sa mga Pilipino nga mag-decorate sa balay sir. Like mga Christmas tree, mga parol. Daw muna agad sir ang common. Ang mga parol sini nga halin sa Pampanga mabakal sa 2,500 pesos ang pinakagamay, tubtob 18,000 pesos ang pinakadako. Samtang ang mga nakaporma naman nga Christmas characters nga siya mismo naghimo, mahimo mabakal sa 1,500 pesos, tubtob 9,000 pesos. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Ang kawayan ang hindi lang makabulig sa palibot. Pwede man himuon nga palangabuyan. Inang liwat nga ipakita sa training seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Sa October 18 na ang 27th Learn and Earn from the Bamboo Expert Seminar. Igatudlo sa mga eksperto ang nagkakaigong ang pagsagod kag pagproseso sa kawayan para mangin palangabuyan. May tour man sa nagkalain-lain nga amenities kag features sa sulod sang Bamboo Garden. Sa mga interesado, pwede ka magtawag, mag-email o kung magbisita sa website sang Carolina Bamboo Garden. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Wala na makabalik sa ilang opisina Sanday Zaraga Mayor Maria Jofel Soldevilla kag Vice Mayor Michael Omar Lacson humalin sang nagwaang desisyon sa ombudsman nga nag-dismiss sa mga ini. Apang base sa mga impormasyon, wala na sang gamit ang duwa ka opisyal sa ilatag sa katalatapan. Kaya na sang aga may pila ka pumuluyo nga nagpadulong sa munisipyo para magpakita sang suporta sa alkalde. Ginabantayan naman kung saan magasumpa ang mga magabulos bilang bago nga alkalde kag vice-alkalde sang Banwa. Na istorya sa news team si Mayor Soldevilla apang nagpamalibad ini nga maghatag sang pahayag kaangot sa desisyon sang ombudsman. Wala man sinigin kumpirmar kung maga-file sila sa motion for reconsideration o kung maga-petisyon para sa temporary restraining order.
Negosyante pilason sang gintiro sang anay landlord sini. Sospek arestado. Daan nga hiligutanon ginalantaw rason. Si John Sala nakatutok. Pilason na 39 anyos ka negosyante nga ginkilala kay alias Kevin matapos gintiro sa makapila ka beses sa sulod mismo sang iya balaligyaan sa sitio Mangayan, Barangay Manok-Manok, Boracay Island, Malay, Aklan. Ginkilalang sospek kay alias Henry, 40 anyos, residente sa Barangay Balabag kag anay landlord sa ginatiniran sang biktima. Suno sa kapulisan, gulpiyada nga nagsulod sa shop sa biktimang sospek kag gilayon nga gintiro ang biktima. Lumaban ng biktima, nagpangbuno sila hanggang na-restrain ang sospek, umabot sila sa labas ng store kung saan nakita po sila ng ating policeman na naka-duty. So agad pong tinulungan ng biktima at inaresto ang sospek. Na-recover ang caliber 45 pistol na gamit sang sospek ang natukiban nga wala ini isang lisensya. Sa investigasyon sa kapulisan, may daan nga hiligot-anon ang duwa. 1 year ago, itong victim ay nagre-rent sa paupahan ng sospek. Accordingly, tuwing sinisingil ng sospek itong biktima, nagbabayad naman pero pinagsasalitaan siya ng hindi magaganda. So later on, nakakita rin itong suspect ng hindi magandang post doon sa social media. Nagkaroon siya ng masamang intention hanggang sa umabot yung araw na ito na gumawa siya ng krimen. Tagom sa mga igo sa dughan, liog kag nawong ang biktima. Iyara na sa estable nga kondisyon sa ospital ang biktima kag padayon pa nga nagapaayo. Ginpasaka naman sa reklamo nga frustrated murder ang sospek. John Sala, 1 Western Visayas. Nasapuan nga nagalutaw sa baybay sakop sa Barangay Hawili, Tangalan, Aklan ang isa kalapsag nga babayi nga ginabulubanta nag-edad sang 9 ka bulan. Sa investigasyon sa kapulisan, posible nga halin kuno sa iban nga banwa ang lapsag kag ginaanod lang sa lugar. Sa ila pagpagigangot sa barangay official sa Barangay Hawili, ginsekyar Manila ang tanan nga mga nagabusong sa barangay kag wala man sang may na-monitor nga nagbata na. Ginbendisyonan ng lapsag kag gilayon nga ginlubong sa sementeryo. Ginbawian sa kabuhi ang fish vendor nga si alias Hernan, 45 anyos, sang Barangay Poblacion Ilaya, San Enrique, Iloilo, matapos ginpuno sang iyaman lang mga kasimaryo sa among lugar. Ang sospek ang ginkilala kay alias Michael, 36 anyos. Upod sa sospek ang utod sini nga si alias Ian, 25 anyos, kag ilamay nga si alias Aldi, 68 anyos, nga ginapasuni nagbulig pinaagi sa paghapos sa biktima. Suno sa San Enrique MPS, wala man sang hiligutanon sa tunga sa mga sospek kag sang biktima. Apang sang natabo ang insidente, may hindi pagintindihanay sa tunga nanday Michael kag Hernan nga nagresulta sa ila pagpukutay. Diri na kag nagbulig ang utod kag gamay sa sospek. Arestado na ang mga sospek kag nagapangatubang sang reklamo nga murder. Mga kapuso, ululupod kita sa paglantaw sang performances sang napulo ka mga contingent nga magapaindis-indis sa Street and Arena Dance Competition sa Domingo, October 19. Malantaw ang Mascara Festival, the GMA Regional TV special coverage. Humalin 1:30 p.m. sa GMA Regional TV kag GMA News YouTube channels, GMA Regional TV, GMA Regional TV News, GMA News kag 1 Western Visayas Facebook pages, subong man sa gmaregionaltv.com official website. Mga kapuso, yari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Si Tera kag Bitena magakitaay na. Mabalik pa ihan ang ilang maayo nga pagtamdanay. Paano ni Tera batuno ng iya kapalaran? Bantayan ni na sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos sa 24 oras. Malantayin mga puso, mga contingent para sa aton Street and Arena Dance Competition nagapanghanda na para sa ila performance sini weekend. Yaring balita ang aton gintutugan. Duha ka adlaw antes ang highlights sa Mascara Festival 2025, ready ng props, costumes, kag pasabog nga choreography sa mga mapasakop sa Street and Arena Dance Competition.
Sa Sabado, 7 ka mga eskwelahan ang magasambuwa sa school category. We know nga ga-attract siya sa aton nga mga kabataan nga i-showcase man nila nga mga talents. So nga pasalamat ko sa 12 schools, no, elementary and high school nga nag-participate gid. Mga hindi lang ga-compete ang mga kabataan, pati teachers ga-compete, parents ga-compete, yon. It's about really school pride. Sa barangay category na pulo ka grupo ang mag-away sa kampyonato. Isa sa mga kalaltayan ang Barangay Tangub. Ang ila choreographer among nagtudo sa champion sa 2024 nga Barangay Granada. Pero hindi kami magsalig nga nag-Grand Slam kami last year. Pero lain man yung subong, lain man lang natapos. All set naman ang Paglaom Sports Complex kung sa diin sila mag-perform. Masobre sa kalibo ka police personnel ang gideploy sa seguridad sa Kiwatan. Sa gihapon, hugot nga pagadubilian ang pagdala sa backpacks kag matalom nga mga bagay sa festival sites. Opod, Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 70 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, sumuman sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita. Kagibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Kim Salinas, ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga persa para sa mas dakong nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.